So, dalawang esensya ng tao, katawan at kaluluwa. So, dapat inaalagaan din natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan na dapat tayo ay pinapanatili natin nasa state of grace o yung may nasa mabuting pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesukristo. No? Ang okasyon ng ito ay isang paalala na dapat isa sa mga layunin natin ay ang makarating, no, pagdating ng panahon sa paraiso ng ating Panginoon, ang buhay na may kabanalan. Okay, no? So bakit natin ipinagdarasal? Okay, nasabi ko na po yan, pinagdarasal natin ang ating pinagdarasal natin ang kaluluwa ng ating mga yumao, sapagkat ang tao ay binubuo ng dalawang esensya, katawan at kaluluwa. Bakit natin pinagdarasal ang ating mga minamahal na pumanaw na? Siyempre, ang ating Panginoon kasi ay Panginoon. Back up. Ang ating Panginoon ay Panginoon ng mga buhay at hindi ng mga patay. O ayan, sa Lucas chapter 20 verse 38, no? Basahin natin. Hindi siya ay Diyos ng mga siya nga hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, sapagkat, o sabihin natin nga, sabihin ng mga iba dyan, o nakita niyo, brother, ang Diyos, nakita niyo, brother, sabihin na, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Back up muna. Ang Diyos ay Diyos ng buhay, hindi ng mga patay. Okay. O bakit? Kasi, sapagkat nabubuhay sa Kanya ang lahat. Sa madalit sabi, kung ang isang kaluluwa o isang binyagan sa ating simbahan ay hindi siya mamamatay, bagkos ay mananatili siyang buhay. Bakit? Sa pamamagitan, meron. Dahil sa grasya ng ating Panginoong Hesukristo. Yan nga yung sinasabi ng favorite verse nila, no? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, at isinugo niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo mga binyagan, kahit tayo ay pumanaw man ang ating katawan, tayo mananatiling buhay hanggat tayo ay nasa biyaya ng Diyos o state of grace, no? Gaya na sinabi ko kanina, dapat mayroong relasyon, dasal, simba at pagtanggap ng mga sakramento gaya ng komunyon at ng sakramento ng kumpisal. Okay, no? So, ang pagdarasal sa mga patay, hopefully pinagdadasal ninyo, ay isa pong kaugalian mula pa sa mga Hudyo na relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, no? Kung sa Biblia, babasahin natin ang walang ginawang pagtutol ang Panginoong Hesukristo sa tradisyon o gawain ito ng mga Hudyo. Kaya kung lukayin natin ang kasaysayan ng pagdarasal para sa mga yumao, ay nag-uugat ito sa kasaysayan ng mga Hudyo na relihiyon ng ating Panginoong Hesukristo. May mababasa ba sa Biblia? Yes. No, ito po yung mababasa sa ikalawang Makabeyo, Kabanata 12, ang talata ay 44 hanggang 45. Okay, no? Kung magbabasa po tayo ng Biblia, ang aklat ng Makabeyo ay wala po sa aklat ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Bakit? Kasi ang Biblia nila ay mayroon lamang 66 books. Samantalang ang Biblia ng Katoliko ay mayroong 73 books. Okay, no? So, ang Biblia po ng Katoliko, ang Katoliko ang siyang nag-compile, no? O nagbuo ng Lumang Tipan at ng mga sulat ng mga apostoles. At ito ay binubuo ng 73 books. Sa madalit sabi, at pagdating nga noong Reformation, 1500s,
ang 73 books ng Biblia ay binawasan ni Martin Luther ng 6. Kaya ang kapatid natin sa ibang sekta ay mayroon lamang 66 books ng Biblia. Sasabihin niya, nagdagdag ang Katoliko nagdagdag ba? Ano ang nauna? 73. Okay, no? So, 1500 lang ang 66. Sa madalit sabi, sila yung nagbawas sa Biblia. So, ang aklat ng Makabeo, hindi po ninyo mababasa sa, wala po ito sa Biblia ng ibang kapatid natin sa pananampalataya. Okay, ito po sabi sa aklat ng Makabeo. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil po ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay nananatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang pag-aandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Sa madalit sabi, biblically at historically, ang pagdarasal sa mga yumao ay mababasa sa Biblia at kasaysayan ng mga Hudyo at ng relihiyon ng ating Panginoon. Okay, no? So, marami pa ang talataan sa Biblia. Okay, no? Siguro, paiksien po na lang po natin. Ayan. Kasi po, sa Biblia ba kung bakit tayo nag-o-offer para sa kaluluwa ng ating mga minamahal na pumanaw na. Okay, no? So, itaas lang natin konti sa ikalawang aklat pa rin na Makabeo, chapter 12, verse 43, sabi dito, nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ipangtubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya na sa muling pagkabuhay ng mga patay. No? So, yung mga kapatid natin o yung mga minamahal natin na nauna na, sila ay mayroong, kung sila ay nasa state of grace, sila ay mayroong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Nanawa tayo doon ay makasama rin. No, hindi sa ngayon, siyempre, no, o sa panahon na darating sa takdang panahon. Okay, no? So baka sabihin niyo, Biblia ng Katoliko 'yan Wala naman 'yan sa Biblia ng yun nga kasi 66 books lang ang Biblia ng ating mga kapatid. Okay, meron po tayong mababasa sa Exodus chapter 30 verse 16. Okay, no? Ito ang sabi, at iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pantubos na salapi at iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalala ng mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos ng inyong mga kaluluwa. No? So yung mga minamahal natin na pumanaw na, wala na yang magagawa, no? Kasi patay na nga po sila. Pero sa atin na nabubuhay pa, meron tayong pwedeng gawin para sa kanila. At ito po ay biblically. Okay, no? So yung mga pag-aalay natin sa banal na misa o sa anumang charity acts sa pangalan ng mga minamahal nating pumanaw na, ito ay makakatulong sa kanilang kaluluwa upang mapabilis ang pagdalisay o paglilinis nila sa kanila sa purgatorio. No? At sabi sa Ecclesiasticus 7 verse 33, magpagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong sa mga patay. No? So, hindi lamang mga buhay ang binibigyan ng kagandahan ng kalooban, no? Bagkos yun ding mga pumanaw na, no? At isa nga dyan sa pamamaraan ng pagbibigay ng kagandahang loob natin sa mga pumanaw na o sa mga patay na ay yung pagdarasal para sa kaluluwa nila at pag-aalay sa banal na misa sa ngalan ng kanilang mga kaluluwa. No? At bilang panghuli, sabi nga sa Roma chapter 14 verse 8-9, kung tayo ay nabubuhay sa Panginoon, tayo nabubuhay. At kung tayo ay namamatay sa Panginoon, tayo
namamatay. Kaya nga sa nabubuhay o sa namamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Jesucristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Okay, no? So, I hope na sana sa maiksing panayam na ito ay nakapagbigay sa inyo ng maiksing pangunawa o kaliwanagan tungkol sa ipinagdiriwang natin sa ngayon. So ngayon tayo po ay magdadasal bilang pangwakas sa ating programa. Mahina. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin na makapangyarihang Diyos, naniniwala kaming mga iyong anak, naniniwala kami ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ipinagdarasal namin ang mga pumanaw naming mahal sa buhay, bigyan nawa ng katuparan sa kanila ang pananampalataya at pag-asa sa iyo at dalhin mo sila ng maluwalhati sa tahanan ng langit upang maging maligaya ang kasama mo magpakailanman at gawaran mo sila ng kapayapaang walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, no? Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth